Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH Secretary Teodoro Herbosa tinalakay ang panganib sa kalusugan ng mga bata matapos ang pertussis outbreak. PBBM nilinaw na hindi magdedeklara ng National State of Calamity kaugnay ng nararanasang El Nino. COMELEC, handa ng isagawa ang plebisito sa BAR. PBBM, inilahad na nananatiling sa katapusan ng Abril ang petsa ng palugit para sa PUV consolidation. Senador Bato de la Rosa, kumpiyansang maaprubahan ng ROTC bill. Ex-husband ni Pokwang, pinatalsik sa bansa ng BI. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, tinalakay ni Kalihim Teodoro Herbosa ng Department of Health o DOH ang panganib na dala ng hindi pagbabakuna ng mga bata kung kaya't lumulobo ang bilang ng mga nagkakasakit. Partikular na ang pertussis. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Sa pagdeklara ng ilang lokal na pamahalaan ng pertussis outbreak, ay tinalakay ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang sakit na ito na impeksyon sa baga na sanhi ng bakterya. Ito ay nagiging isang malaking hamon sa kalusugan ng mga bata sa bansa dahil nakamamatay ito kung hindi agarang gagamutin. Pagbabahagi ni Herbosa sa ginanap na pagpupulong noong nakaraang linggo kasama ang mayor ng Quezon City na si Joy Belmonte ay naitala ng City Health Offices nito na karamihan sa mga batang na ospital ay nakitaan na ng sintomas ng sakit sa loob ng 9 na araw bago ito dalhin sa ospital. Medyo matagal po yun. Kasi kung yan ay ordinaryong ubo, 4 to 5 days at hindi pa gumagaling, dapat nabigyan ng antibiotic or dapat nang patingnan sa doktor or sa ospital. Sa nakakabahalang sakit na ito ay binigyan diin ni Herbosa na vaccine preventable ang pertussis kung kaya't dapat na pagtuunan ng pansin ang mga sintomas na meron ito upang maagapan. In fact, last year, many of these LGUs, walang case ng pertussis because napiprevent natin with vaccination. Ang problema, pag bumababa yung numero ng, dumadami yung numero ng bata na hindi bakunado sa pertussis, ay kumakalat yung cases. Sa datos ng DOH ay naitala nitong 1,112 kaso ng pertussis mula noong Enero hanggang Marso, kung saan nasa 54 ang namatay at nasa 70 naman ang porsyento ng mga naospital. Naitala naman ang pinakamaraming bilang sa rehiyon ng Calabarzon na mayroong 233 kaso ng pertussis kung saan mataas din ang case fatality rate nito na nasa 6%. Ang ibang rehiyon naman na kumakaharap din sa kaso ng pertussis ay ang Eastern Visayas, Cagayan Valley, Caraga, Northern Mindanao, Central Luzon at Cordillera Autonomous Region. 70% were unvaccinated. No? Madaming cases hindi nabakunahan kaya nagkakaroon ng pertussis. Upang tugunan ang pagkalat ng sakit na ito ay mayroong pertussis outbreak response immunization ang kagawaran kung saan ginagamit ito ang pentavalent vaccine para sa mga 6 na buwang taong gulang hanggang 5 taong gulang. Inaasahan din ito sa Hulyo ang pagdating ng 6 na milyong dosage ng pentavalent vaccine. Patuloy naman ang payo ni DOH Secretary Herbosa sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak dahil ang hindi pagbabakuna ng karamihan ay kadalasang nauuwi sa outbreak. Para sa One Media Network, ito si Danizel Lopez. Kaugnay pang balita, dumating na ang mga karagdagang gamot na binili ng pamahalaang lungsod ng Quezon para tugunan ang kaso ng pertussis, kabilang na ang iba pang mga sakit. Ang detalye, yan ang tinutukan ni Princess Castro. Alinsunod sa mga naitalang kaso ng pertussis nitong mga nagdaang buwan, patuloy ang pagtugon ng pamahalaang lungsod ng Quezon ukol sa sakit na ito. Sa kamakailang pangako nito ay tinupad ng alkalde ng lungsod na si Joy Belmonte ang makapagbigay ng mga bakuna at karagdagang gamot sa lalong madaling panahon.
Ang aksyon na ito ay nag-ugat sa kamakailang pagkaubos ng supply ng mga kinakailangang bakuna mula sa Department of Health. Samantala nitong linggo, ika-7 ng Abril ay dumating na ang karagdagang mga gamot na binili ng lungsod, kabilang na ang mga antibiotics at ang 6-in-1 vaccine na gamot laban sa pertussis, diphtheria, tetanus, hepatitis B, poliomyelitis at Haemophilus influenza. Talamak ang pertussis sa mga sanggol na nasa edad 6 na buwan. Ang pertussis o whooping cough ay isang uri ng nakakahawang ubo na tumatagal ng higit sa 2 linggo. Ang pasyenteng tatamaan nito ay makararanas ng whooping sound tuwing umuubo, nahihirapang huminga at nagsusuka tuwing umuubo. Para maiwasan ang sakit na ito, mangyaring magtakip ng panyo, tissue o wipes pag umuubo o bumabahing, palagi ang maghugas ng kamay at magsuot ng face mask kung nakakaranas ng sintomas. Within 3 days na inuubo ang anak mo, dapat nagpapakonsulta na sa doktor. Because the 3 days may other pang causes of the cough. Pag tumagal ng 3 days, pneumonia, may other pang, di ba? Marami pa pong ng cough. As simple as that, para mas mabilis ang prevention, mas less ang gamot. Paalala naman ng alkalde sa mga magulang na agad dadalhin at patignan ang kanilang mga anak sa mga health center kung nakararanas ng sintomas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, tuloy ang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 habang isinasagawa ang maintenance activities o electrical upgrade sa paliparan. Daniza Lopez para sa balita. Tiniyak ng Manila International Airport Authority o MIAA na tuloy ang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 para pagsilbihan ng publiko sa gitna ng isinasagawang electrical upgrade sa paliparan. Ito ay nakatakda ng isagawa mula pa noong 2 ng Abril hanggang 28 ng Mayo. Pagbabahagi ng MIAA, handa ang ahensya sa pagbibigay ng buong serbisyo nito para sa mga pasahero at operasyon sa mga flights. Upang hindi naman sumakto sa peak travel hours, ay itinakdang gawin ang maintenance activities mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng umaga. Ito ay ayon kay General Manager Eric Ines. Sa pagsasagawa ng upgrade na ito ng MIAA ay maaaring apektado ang elevator at escalator na hindi muna maaaring magamit. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magdedeklara ng National State of Calamity sa buong Pilipinas dahil sa El Nino. Aniya magkakaiba naman ang problema ng bawat lugar at hindi niya nakikita ang pangangailangan na itaas ang pagdedeklara sa national level. Ang pahayag na ito ay mula sa isang interview sa Pangulo sa Bacolod City matapos magdeklara ng state of calamity ang ilang mga lugar dulot ng matinding init ng panahon. Muling nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver ng pampublikong sasakyan maging sa mga pasahero na magdoble ingat dahil sa matinding init na dala ng panahon ngayon. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa matinding init na nararanasan ngayon sa bansa, ay nagbigay paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa publiko na bantayan ang kalusugan. Ito ay matapos magbigay ng babala laban sa heat stroke ang Department of Health o DOH sa publiko dahil naitala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang 45 degrees Celsius noong ika-28 ng Marso, habang Dangerous Heat Index naman na maaaring pumatak sa 42 to 44 degrees Celsius sa 13 lugar sa bansa. Kaya't binigyang kamalayan ng LTFRB ang publiko ukol sa sintomas na maaaring maranasan sa init ng panahon. Pahayag ng LTFRB, dapat na maiging bantayan ang mga sintomas para agad na marespondehan. Kabilang sa mga sintomas ng heat stroke ay ang mataas na temperatura ng katawan, pagkahilo o panghihina, mabilis na tibok ng puso, pamumula ng balat,
pagsusuka at malalang pagsakit ng ulo o pagkabalisa. Sakaling mayroong ganitong insidente na maganap ay nagbigay ng first aid tips ang DOH kung saan una narito ay ang paglipat sa makulimlim na lugar, pagtatanggal ng mga damit na siyang nakakadagdag sa init sa katawan, paglalagay ng cold compress at pagbababad sa malamig na tubig. Hinikayat din ito ang publiko na iwasan ang paglalabas ng tanghaling tapat at manatiling hydrated sa anumang oras. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang usapin, nakahanda na ang Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng demokratikong plebisito para makalikha ng 8 munisipalidad sa Special Geographic Area o SGA ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nakatakda ito ngayong Sabado, 13 ng Abril sa North Cotabato. Sa itinakdang araw na ito, mabibigyan ng pagkakataon ng mga mamamayan ng 63 barangay na makabuo ng kadika-nilang bayan. Sa tala, may kabuuang 89,594 na rehistradong botante sa SGA ang inaasahang boboto sa 67 voting hub. Magsisimula ang botohan mula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon na susundan ng agarang pagbibilang ng boto. Dahil tag-init na naman, patok na patok ngayon sa ilang barangay sa Tondo, Manila ang mga inflatable pool. Kabi-kabilaan ng mga batang nagtatampisaw sa ilalim ng sikat ng araw kung saan karamihan sa mga ito ay naglagay lamang ng tolda o tent para lagyang lilim ang mga portable pools. Samantala, patuloy pa rin ang paalala ng mga kinauukulan sa publiko na isaalang-alang pa rin ang pagtitipid ng tubig. Susunod sa News Force. Malacanang ipinagbawal sa mga opisyal ng gobyerno ang paggamit ng wangwang at blinkers. Internet voting inaasahang makahihikayat ng mga Pinoy na botante sa ibang bansa. Palit-ulo scheme sa mga ospital, patuloy na pinaiimbestigahan ng ilang mambabatas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Bilang paggunita sa araw ng kagitingan kamakailan, 9 ng Abril, nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang ilang opisyal ng gobyerno sa mga sundalo, veterano at modern-day heroes sa bansa. Ang kaganapan yan ang tinutukan ni Princess Castro. Bilang paggunita sa araw ng kagitingan ngayong 9 ng Abril, nagbigay pugay ang ilang mga opisyal ng gobyerno sa mga veteranong sundalo na nagpamalas ng kanilang kagitingan sa bayan. Bukod sa mga sundalo ay binigyang pagkilala rin ang mga modern-day heroes tulad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard na patuloy na nagsisilbi sa mga mamamayan at teritoryo ng Pilipinas. Kaugnay nito ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan sa Mount Samat sa Pilar, Bataan, alinsunod sa paggunita sa ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Sa naging pagdalo ng Pangulo sa Pilar ay sinabi nitong sa kasalukuyan maraming mga hamon ang kinahaharap ng bansa. Kabilang narito ang umiiral na issue sa agawan ng teritoryo sa pagitan ng China. Anya, hindi dapat na magpaapi at magpasupil, lalo na sa loob ng ating bansa at ang pag-aalipusta sa ating mga kababayan ay hindi katanggap-tanggap. Kaya't sa kanyang naging talumpati, ang Fall of Bataan noong ika-2 digmaan ang siyang dapat na gawing inspirasyon upang patuloy na bumangon sa mga hamon sa buhay. Matapos ang maikling programa sa Dambana ay nagtungo si Marcos sa Balanga, Bataan
upang pasinayaan ang mga pabahay mula sa National Housing Authority na ihahandog sa higit 200 pamilyang informal settlers. Sa pagtatapos, hinimok ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na tulad ng mga bayani, tayo ay magkaisa at magtulungan tungo sa pag-unlad ng bansa. Pagsaludo para sa lahat ng mga magigiting na sundalong lumalaban para sa bayan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ipinagbabawal na ang paggamit ng mga wangwang at blinkers ng mga opisyal ng gobyerno. Ito ay matapos mag-issue ang Administrasyong Marcos ng Administrative Order 18. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang hindi otorisadong paggamit ng wangwang, blinkers at iba pang flashing devices ay nakakapagdulot ng abala sa trapiko at peligroso. Sa ibang usapin, nananatili ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na nito palalawigin pa ang petsa ng palugit para sa PUV consolidation. Pahayag ng Pangulo, tinututukan nito ang sistema sa pagpapatupad upang hindi maging pasanin ng mga driver at operator ang mga bayarin sa consolidation. Ang petsa ng palugit para sa PUV consolidation ay nananatili pa rin sa katapusan ng Abril 30 taong kasalukuyan. Samantala, pabor ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na magkaroon ng heat breaks ang mga construction workers. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, nararapat lamang umano ito dahil sa matinding init ng panahong nararanasan. Paalala niya sa mga kontraktor, sundin umano ang mga safety protocols upang masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa. Inaasahan ng COMELEC na mas maraming mga Pinoy sa ibang bansa ang maeengganyo makiisa sa pagboto sa susunod na halalan sa pamamagitan ng internet voting. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, sa pamamagitan ng internet voting, maaaring makaboto ang mga overseas Filipino kahit saan man sila naroroon. Ilan sa mga nangungunang bansa na may pinakamaraming naitalang botanteng Pinoy ang mga nasa Southeast Asia, US and Canada at Middle East. Sa tala, nasa 1.1 milyong Pilipino ang registered voters sa ibang bansa. Bunsod ng insidente sa tinatawag na palit-ulo scheme sa isang ospital, ang kaganapan ay agaran ng pinaiimbestigahan ng ilang mambabatas. Ang dahilan at kung ano ba ito, alamin sa ulat ni Princess Castro. Pagamutan, hindi piton. Yan ang diing pahayag ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa tila hindi makataong insidenteng naitala sa isang ospital kamakailan. Ito ay tungkol sa kamakailang hospital detention ng mga kaanak ng isang namatay na pasyente, kabilang na ang hindi paglalabas ng death certificate dahil sa unpaid bills ng mga ito. Dahil dito, pinaiimbestigahan na ng ilang mambabatas ang tinatawag na palit-ulo scheme na ito. Sa ilalim na House Resolution No. 1674, pinasisiyasat ni Lee ang reklamo laban sa Allied Care Experts Medical Center dahil sa naturang scheme. Isa sa mga natanggap na reklamo rito ay ang hindi pagpapalabas ng ospital sa isang ginang na hindi pa bayad ang bill ng namatay na asawa kahit pa nailabas na ng ospital ang katawan nito. Ang isa naman ay namalagi sa Office of Safety Officer habang inaayos ng kapatid na mabayaran ng gastos at pinalabas lamang ang naturang biktima na makapag-partial payment na. Giit ni Lee, pinupuntahan ng mga ospital para makapagpagamot at hindi para ikulong ang mga pasyente at mga kaanak nila. Dahil dito, maaaring ikonsidera na illegal detention ang ginawa ng mga ospital na isang krimen salig sa revised penal code.
Samantala, hiling ni Lee na sa gagawing investigasyon ay matukoy at masolusyonan ang mga butas o kakulangan sa kasalukuyang polisiya kaugnay sa karapatan ng mga pasyente at kanilang kaanak, karapatan ng mga ospital at klinika sa unsettled bills, kabilang na ang pananagutan ng mga masasangkot sa illegal detention. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kumpiyansa si Senator Bato de la Rosa na maaaprubahan ng Senado ang kanyang inihain na ROTC bill. Aniya, maliit lamang ang magiging agwat ng botohan para dito. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ipinahayag ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang buong kumpiyansa para tuluyang maaprubahan ang kanyang inihaing Reserve Officers Training Corps Bill o ROTC Bill. Ayon sa Senador, inaasahan na niya na hindi makakamtan ng Senate Bill 2034 ang majority vote ng Senado. Magiging dikit lamang umano ang resulta ng botohan, ngunit tiwala siyang mananaig ang pag-aproba dito. Dagdag pa ni De La Rosa, nakausap na umano niya si Senate President Juan Miguel Zubiri at pumayag na maging prioridad ang bill na ito sa pagtatapos ng session break ng Senado. Ayon naman sa pahayag ni Zubiri sa isang ambush interview, mas marami umano ang papabor na senador sa pagpapabalik ng ROTC. Ibinahagi rin niya ang nakaraang Pulse Asia Survey noong December 2023 na 77% ng mga Pilipino ay sang-ayon sa pagkakaroon ng ROTC. Sinuportahan din ito ng grupong Abakada o Alyansa Bantay Kapayapaan o Demokrasya na binubuo ng mahigit 20 grupo. To prepare our youth, maging matibay yung ating reserba. Maging matibay ang mga kabataan natin para sa inaharap. Hindi nang naman para lang maging mandatory yung pagpapatupad ng ROTC kasi gusto lang ng pamahalaan. Hindi, gusto na nating ihanda ang mga mamamayan natin kahit na walang gyera. Kung may pasama ng Senate Bill, magkakaroon na muli ng ROTC program ang lahat ng estudyante ng kurso o programang may hindi bababa sa 2 taong degree. Sino mang mabigong sumailalim sa ROTC program ay hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Matatandaang naibasura ang ROTC noong 2022 noong mabuo ang National Service Training Program o NSTP dahil sa Republic Act 9163. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang kamakailang pagsampa ng kasong deportasyon ni Pokwang sa dati niyang partner na si Lee O'Brien, opisyal nang idineport ng Bureau of Immigration ang American national na si O'Brien. Para sa higit pang detalye, tunghayan mula kay Jade Buhoy. Opisyal nang pinatalsik sa bansa ng Bureau of Immigration o BI ang American national na si Lee O'Brien. Matatandaan noong nakaraang taon, nagsampa ng kasong deportasyon si Pokwang o Marieta Subong sa totoong buhay laban sa kanyang dating kinakasama dahil sa pagtatrabaho nito ng walang angkop na permiso. Sa reklamo ni Pokwang, ipinahayag dito na si O'Brien ay nakapagtrabaho sa iba't ibang production company nang walang employment permit sa DOLE at BI. Dito napag-alaman ng BI na nakalabag ang Amerikano sa mga batas sa pamamalagi niya sa bansa. Noong Desyembre rin, ipinagutos na ang kanyang deportasyon, ngunit nagsampa si O'Brien ng motion for consideration na siyang kalaunan ay ibinasura. Ayon sa BI, opisyal nang idineport sa bansa ang dating kinakasama ni Pokwang matapos makumpirmang wala na itong ibang kasong kinakaharap. Samantala, nabibilang na din ito sa listahan ng mga dayuhang hindi na maaaring makabalik sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH Secretary Teodoro Herbosa tinalakay ang panganib sa kalusugan ng mga bata matapos ang pertussis outbreak. PBBM nilinaw na hindi magdedeklara ng National State of Calamity kaugnay ng nararanasang El Nino. COMELEC handa ng isagawa ang plebisito sa BAR.
PBBM inilahad na nananatiling sa katapusan ng Abril ang petsa ng palugit para sa PUV consolidation. Senador Bato de la Rosa, kumpiyansang maaprubahan ng ROTC bill. Ex-husband ni Pokwang, pinatalsik sa bansa ng BI. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.